Magandang araw po sa inyong lahat, saan man po kayong panig ng mundo naroon, Pilipinas o maging sa ibang bansa po. Ito po ang komento ni Berto. Ako po si Berto ng Norte. So dito po sa ating programa ay magkokomento po tayo sa lahat ng mga issue po ng lipunan na pwede natin pag-usapan. At ang layunin po natin ay sana makarating po ang ating mga opinion o ang ating mga suggestion, komento sa kung sino man po ang pinatutungkulan o kinauukulan ng mga issue po natin pinag-uusapan o pag-uusapan. So, ang tangi lamang pong rules sa ating programa ay respeto. So, pwede po tayong magkomento, pero dapat po may respeto po sa bawat isa. Ayan. So, sa dami-dami po ng mga programa na kagaya nito na makikita nyo sa internet, sa Facebook, sa YouTube. So, ano po ba ang kaibahan ng komento ni Berto sa ibang mga programa? So, isa lamang po. Ang kaibahan po ng programa po ng komento ni Berto ay nakapokus po tayo sa solusyon. So, solution-based po ang ating mga komento. Solution-based at pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na hindi masyadong napag-uusapan o tila ba iniiwasan na pag-usapan or for some reason hindi hina-highlight. Ayan. So, yun po ang kaibahan ng programa ni Berto sa iba pong mga programa. So, ngayon po, hindi na po natin patatagalin at meron po tayong makakasama. Ano po? Siya po ay kaibigan ko at siya po ay marami ding mga komento sa buhay. Iyon. So, yun na po. Papasukin na po natin. Yun. Ayan na po siya, mga kaibigan. Si Tasman. Kaibigan ko po. Wala pagkabata. Ano po, magandang araw o gabi sa inyo sa mga makakasama natin dito kay komento ni Berto ng Norte. Ano ba yun? Berto ng Norte? Komento ni Berto. Yeah. Komento ni Berto. Okay, kamusta kayo dyan? Okay. Ito ang kauna-unahang video natin, pre Tasman. So, wala tayong script. Kung ano lang yung flow natin. Kagaya ng ginagawa natin dati, pre. Basta pag usapan komento, wala kasi ng pakialam. Ang tawag natin sa mga nanonood sa atin is mga kakomento. Yan. Oo, kakomento. Nice. Yung ating kukomentuhan una ay pagdating sa aspeto ng spirituality. Yan. Ano ba sa Tagalog ang spirituality, pre? Spiritual. Napaniniwala. Spiritual. Spiritual. Tama naman, di ba? Spiritual. Spiritual. Yun. Ano ba ang spirituality para sa'yo? Paniniwala na mas higit pa sa sarili mo siguro. Ayun. So, ibig sabihin, merong kang pinaniniwalaan na merong mas nakahihigit sa'yo. Yun. Tawag doon, di ba, yung higher power. Kumbaga. Higher power. Actually, tama yung sagot mo, pre. Paniniwala na merong mas nakahihigit sa'yo na parang isang puwersa o isang force na nakahihigit sa'yo. Ayan. So, yun, para sa akin, tama rin yun. Yun ang spirituality. No? Na merong isang parang isang bagay o isang puwersa o force na nakahihigit sa iyo. Sa ating mga Kristiyano, yung ating ang tawag sa ang pinaniniwalaan natin, no? Sa ating spirituality, ang pinaniniwalaan natin is meron tayong si God, di ba? Si Lord. Si Jesus Christ. Yan ang object ng ating
object ng ating worship, no? Ng ating faith, ng ating spirituality, si God, Jesus Christ. No? Sa Bible, merong konsepto ang Bible, no, o ang scripture na pag itong konsepto na to, ito ang pinakamagandang balita sa lahat. At the same time, ito rin ang pinakamasamang balita sa lahat. Yan. So unahin natin yung masamang balita. 'Di ba? Ang masamang balita is, alam mo kung ano? Ano? God is good. Oh, parang yung masama God is good nga. Yan, yeah. Yan ang isang masamang balita para sa ating mga tao, pre. God is good. Kasi kung God is good, ano ang gagawin niya sa mga masasamang tao na kagaya natin? Siguro, medyo masamang balita para sa atin. Diba? Kasi hindi ako masamang tao, pero ako masasamang tao. Diba? Kasi ganito, pre. Ganito ang gusto kong sabihin. If God is good, kung si God ay good, ibig sabihin, siya rin ay makatwiran at may hustisya. Tama, mali? Ang point is, di ba, kung good siya, di ba, siya ay makatwiran at siya ay just or may hustisya siya. Diba? So kung ganun pala, kung siya ay makatwiran at may hustisya, so hindi niya pwedeng palagpasin yung mga kasalanan na ginawa mo. Hindi po pwede kasi pag pinalagpas na yon, lalabas hindi siya makatwiran. Yeah. Sa dami nun, pre. Sa dami nun ng mga kasalanan na gawa natin at ginagawa natin magpahanggang sa ngayon. Di ba? Sa dami nun. Halimbawa, mamaya na or bukas na ang judgment. Sa tingin mo, saan tayo pupunta? Kung siya ay makatwiran, si Lord, di ba? Hindi niya palalagpasin yung mga kasalanan natin. So kung halimbawa, di ba makasalanan tayo, heaven or hell, mamaya na yung judgment o bukas, sa tingin mo, saan tayo pupunta? Kung makatwiran si Lord, diba? Tingin ko sa hell siguro. Yan, di ba? Given the premise na si Lord ay mabuti, hindi niya pwedeng palagpasin yung mga kasalanan natin kasi lalabas unfair siya. Oo. At hindi niya pwedeng kontrahin yung sarili niya. Di ba? Kung si Lord ay mabuti, kung si God ay mabuti, hindi niya palalagpasin yung mga kasalanan natin. So yun ang masamang balita. Di ba? Dahil ang Diyos ay mabuti, hindi niya palalagpasin yung mga kasalanan mo, hindi mga kasalanan natin. So kung mamaya na ang judgment, impyerno tayo mapupunta. Sigurado yun. Pero, yan. Pero, merong pero. Di ba? So at the same time kasi, yung konsepto na si God ay good, yun din ay ang pinakamabuting balita sa lahat. Yeah. Kasi siya ay mabuti, yeah? Anong ginawa niya? Ang ginawa niya, gumawa siya ng paraan para hindi ka mapunta sa hell. Diba? Sa dami ng kasalanan mo, gumawa siya ng paraan para hindi ka mapunta ng hell. Anong ginawa niya? Para hindi ka mapunta ng hell. Anong ginawa niya? Ito ba yung pinadala niya si Jesus Christ? Yun, exactamente. Di ba? Dahil nga siya ay mabuti, ang ginawa niya, gumawa siya ng paraan para hindi ka mapunta ng hell sa pamamagitan ng pag-send niya sa kanyang sariling anak, no, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kristo. Diba? Kasi hindi natin kayang i-save yung sarili natin, pre. Hindi natin kayang i-save yung sarili natin. Kasi every day, araw-araw, pre, tayo ay gumagawa o nakakagawa ng kasalanan. So, ang pinaka-perfecto na pwedeng maging tagapamagitan, natin at ni Lord is si Jesus Christ. Kasi wala namang kasalanan si Jesus Christ. So, kapag tinitignan na tayo ni Lord, hindi na tayo ang nakikita niya. Ang nakikita niya is si Jesus Christ. Yung ginawa ni Jesus Christ para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So kahit na makasalanan ka, pag tinignan ka ni Lord, ang nakikita niya si Jesus Christ. Kasi tinubos na tayo ni Jesus Christ sa ating mga kasalanan. So
Yun ang magandang balita. Tama, eksakto pa rin, di ba? No? Yun ang magandang balita. Kaya, di ba? Hindi na tayo pupunta sa hell. Di ba? Yun ang Yes. nasatisfy na yung justice ni Lord. Di ba? Hindi na siya pwedeng tawaging unfair. Di ba? Kasi nasatisfy na yung kanyang justice sa pamamagitan ng ginawa niya rin. Siya rin ang gumawa, no? Na pag-send kay Jesus Christ para tayo isave sa ating mga kasalanan. No? So yun ang Nakasave na tayo, no? yun ang good news at the same time, yun ang bad news at the same time, yun din ang good news. Diba? So, yan. So, wala pong ibang wala pong ibang tao o lugar na matatagpuan natin ang ating kaligtasan kundi kay Jesus Christ lamang. Sabi sa Bible, there is no other name given under heaven para ang tao ay maligtas. Yan po yun. So mga kakomento, ina-encourage ko po kayo na ibigay po natin ang ating pagtitiwala at ang ating pananampalataya o paniniwala sa ating tagapagligtas na si Jesus Christ. Importante po yan na aspeto ng ating buhay. So yun. So yun ang punto ko. God is good. Yeah. Okay. The good news and also the bad news. Yeah. God is good. He cannot tolerate your sin. Pero dahil God is good, He cannot tolerate your sin. But also God is good. He saved you, from the consequences of your sin. Di ba? Naisingit, di ba? Naisingit. Yes. God is good. All the time. And all the time, God is good. yun, sinasabi ko sa'yo. Kaya sa'yo ako eh. Yun. Okay, sunod. Okay, sige, pag-usapan natin, Gilas Pilipinas. Okay. Yung Gilas Pilipinas, Brad. Teka, bro. Teka, pre. Tanongin muna kita. So, di ba, ano ka rin, siyempre, mahilig tayo sa basketball, di ba? Mahilig sa basketball, pero hindi marunong mag-basketball. Di, marunong ka, di ba? Naglalaro tayo dati. Meron, no. Yun. So, ibig sabihin, meron tayong kahit pa paano konting nalalaman sa basketball. Idea. Meron tayong karapatang magkomento, di ba? Sa basketball, di ba? Komento natin yun. Komento lang naman to. Wala kayong paalam sa komento. Komento natin to. Wala silang pakialam sa komento. Paano tayo magkomento? Basta respeto lang. Yeah? Yun. Di ba? Paano ang idea mo dito sa mga nangyari o mga nangyayari sa Gilas Pilipinas? Ano ba yun? Yung resulta ng FIBA World Cup. Sa pangkalahatan. So, yung suporta natin sa Gilas Pilipinas, nandun. Ang isa lang makukomento ko doon sa Gilas Pilipinas is parang hindi sila naging ready. Diba? Tapos yung mga line-up, mga hindi masyadong, ewan ko, kagaya ni Kai Soto, masyadong na-hype. Hype lang dun sa mga binabalita na potential sa NBA, pero na-join siya ng FIBA, parang hindi siya nag-exist. Ang naalala ko kasi niya, pre, yung 2014 na Gilas Pilipinas, para sa akin, yun yung isa sa pinakamagandang Gilas Pilipinas na team na nagkaroon tayo. Di ba? Yan yung panahon nila Pingres. Pingres. That was almost a decade ago, parang 9 years yata may higit na. Ano ba ngayon? Tama? Oh. Di ba? Diyan So, yung mga natalo nila nabali na yung kinasabing course ng South Korea. Yun, di ba? Saka yung nag-World Cup noon, pre, di ba? Halos matalo natin yung mga malalakas sa team noon. Ilan lang lamang, mga hindi lumalagpas ng 10 ang mga lamang nila. Di ba? Yung Argentina, yung basta iba-ibang mga team ang nilabahan natin noon na halos talunin natin, di ba? Tapos tinalo nga natin yung Senegal noon, di ba? Oo. Yung kauna-unahang panalo natin sa World Cup against an international team, di ba? Yung tinalo natin yung Senegal.
So yun yung mga ano talaga, yung mga Gilas, talagang makita mo, preparado talaga sila. Wala nang question pre, like almost 9 years ago, wala nang question na kung kaya ba natin makipag-compete sa international. Wala nang question doon pre, nasagot na yon. Ang sagot doon, Hmm. yes, kaya natin makipag-compete internationally. Diba? Ang problema lang, after 9 years, na nangyayari, kaya lang natin makipag-compete, pero hindi tayo nananalo. Ang Ano? nangyari, imbis na magkaroon ng development, magkaroon ng progress, ang nangyari, na-stuck tayo. Diba? Oo. Tapos napagtatalo pa nga tayo sa mga regional game, Kumbaga, diba? Yung parang Asian game. walang naging progress. 'Di ba? Sabi nga nung coach, 'di ba? Huwag nating banggitin ang pangalan. Sabi niya, nakakasabay naman tayo nung nakaraang FIBA. Kita niyo naman, nakakasabay tayo sa mga international teams. 9 years ago, nakakasabay na tayo eh. So, ibig sabihin, Tingin almost a mo, decade, tingin mo sumasabay pre, pa rin tayo. ano yung naging, ano natin, ano yung saan nagkulang, tingin mo? Sa akin, sistema talaga, bro. Sistema talaga, pre. System. Sistema na hindi na effective. Yung dribble drive, hindi na effective. Di ba? Ipinipilit pa na ipinipilit. Di ba? Yung Ang play. Nakita ko sa play nila, puro isolation kay, ano eh. Jordan Clarkson, di ba? Siya lang mag-isa. Masyadong inasa niya, inasa, hindi naman consistent. Ang laban internationally, ganito, puro 3 points na. Yun ang laban internationally. So bakit hindi ka gumawa ng maraming plays at hasain mo yung mga player mo na tumira ng 3 points? Kasi doon lang tayo mananalo. Hindi tayo mananalo ng palakihan. Hindi tayo mananalo ng Isa drive sa kasi si ano Jordan natin yan, pre. Clarkson. Isa sa mga naging problema yan, wala tayong outside shooting. Puro drive tayo ng drive. Ang lalaki ng mga nakalaban natin. Kaya nga, yun nga yung problema. Bakit ipinipilit yung ganong sistema? Ang laban ngayon internationally, puro 3 points na. Dapat hasain mo yung mga player mo na tumira ng 3 points. Gawin mong primary offense mo ang 3 points. Gawin mo na lang secondary ang 2 points. Kasi wala pa eh. Hindi pa ipinapanganak yung Filipino player na makaka-dominate ng ilalim sa drive, no? Para gumawa ka ng play na yung drive or set plays. Hindi. Ang laban lang natin internationally so far sa ngayon is 3 points. So kailangan gumawa ka ng mga plays na primary offense mo 3 points. Oo. Diba? Yung sa mga, sino ba yung mga player mostly na nag-3 point? Wala tayong masyado nakikita mga 3-pointer ngayon sa Gilas Pilipinas. Wala masyadong marunong silang mag 3 points, sumut ng 3 points, pero wala ka talaga masasabi na ito shooter talaga to. Ito yung role nito, tumira ng 3 points. Wala kang masasabing ganun. Kasi wala nang place na ganun, pre. Nakapokus kay Jordan Clarkson yung ano nila. So, isa siguro yung problema. Mahina, wala tayong mga outside shooting. Yan, yun ang isa. Paano tayo dumidepensa? Ayan, maganda rin yan. Yung sa depensa. Diba? Pero pangalawa, pre, ako dalawa lang kasi sa akin eh. Yung pangalawa ko, puso, pre. Hindi ko sinasabing wala silang puso, no? Sinasabi ko Walang alab. Kulang puso. Pre, nakita mo ba paano maglaro si Mark Pingris sa kasira ni Del Dio Campo nung FIBA nila? Grabe yung dalawa na yun. Di ba? Parang pag makanti mo, laban na. Di ba, pre? Nakita mo yung paano gumalaw, paano makipaglaban yung mga Gilas Pilipinas. Wala nila Castro, nila Romeo, nila Lapag. Ay, si Romeo. Si ano pala, Tenorio. Nakita mo paano sila gumalaw nung pre makipaglaban. Ranedel, Pingris. Napakalupit ng mga yun. Di ba? Ngayon, pre, kay Soto, bata pa. Japet. Japet medyo... Halos na wala si Japet. Wala. Yung Clarkston nga lang masyadong nabibigyan ng bola. Yeah. Isa yun sa yun eh. Wala tayo nakikita masyadong nagpa-practice. Di sila masyadong nagpa-practice. Wala silang time mag-practice together. Yung in-announce lang na magiging player sila ng Gilas, ilang araw lang. Di ba? Pumapasok nga yun sa sistema din. Walang kasi sistema. Pinabayaan ng Gilas kung sino lang mahugot mo. Saka ito pa maganda, ito pa malapit pre. 'Di ba? Nagte-training sila, kasama nila si Justin Brownlee. Tapos wala si Brownlee. Tapos bigla ang siningit nilang import si Jordan Clarkson.
Nung dumating si Jordan Clarkson, imbis na si Jordan Clarkson ang mag-adapt ng sistema, ang sistema ang nag-adapt kay Jordan Clarkson. So, mali. So, hindi mali. Kaya tama yung sinasabi ni Snow Badwa, di ba? Yung isang Si commentator Baldwin. din, si Snow Badwa. Sabi niya, ang Gilas Badwa ngayon, pa. bantayan mo lang si Clarkson, wala na. Oo. Wala na. Papata mo lang yun. Di ba? Yan ang problema ng Gilas Pilipinas. Una, sistema, sa akin to pre, yung sistema sa yung sa 3-point shooting saka yung sa kulang sa para sa akin kulang sa puso. Ikaw pre, ano tingin mo? Yun nga, isa sa mga natin, wala, yun, sabi mo, naisip ko rin yun, wala silang sistema. Isa sa mga kailangan na build up sa mga player. Tsaka bago pa man tayo magkaroon ng ganyan, kailangan, noon pa man, decidido na tayo dapat kung sino yung mga player na ipapasok natin para ready. Ang nangyayari kasi parang pinpoint, ito, magaling to, ito, yan, magaling yan. So, hindi na build up yung pagkakaroon ng tinatawag na teamwork. Kasi nakaasa doon sa coach. Nakaasa doon sa isang player na si Jordan Clarkson. Ang dami na binangko na magagaling. Tapos, nakita ko yung defense, paano sila mag-depensa. Offensive at saka offense tsaka defense, wala. Kaya nga dapat yan. Ang gawin ng sino ba humahawak San Miguel na yata humahawak ngayon ng Gilas. Ang dapat talaga diyan, i-overhaul ang sistema, yung gumawa ng mga plays na meron tayo yung pang go-to plays ba na kapag kailangan mo ng score, pupunta ka sa play na yon para makascore ka. Hindi tayo si Jordan Clarkson lang kaysa isang O parang, at saka nangyari, tignan mo, parang wala sila masyadong option sa defense, sa offense. Puro isolation lang kay Jordan Clarkson. hindi saka dedepensa si Junmar sa loob o papasok siya pag kinik out ang bola sa binabantayan niya, hindi na siya makakahabol, titira ng 3 points. Oo. Di ba? Ganun yun eh. So, talagang Hopefully, in the future, maayos yung Gilas Pilipinas. pero pag hindi sila kumbaga hindi sila nakinig sa mga suggestion ng mga fans. Kasi mga fans ngayon pre, ng basketball, kahit sabihin nila na hindi naman kayo naglalaro. Alam natin ng mga fans ano yung pinapanood natin di ba? Ano yung kulang, ano yung dapat na ayusin. So pagka matigas sila, hindi nila pinakinggan yung mga suggestion at yung pride nila ang gumana, same thing lang ang mangyayari sa Gilas Pilipinas. Kahit na si Lebron pa ang ilagay mo diyan, kung hindi maayos ang sistema mo, walang mangyayari diyan. Si Lebron pa ang import mo. Naturalized, no? Hindi na siya Yeah. Lebron, no? Lebron na siya. Lebron. Si Lebron. Kuya Lebron. So, hopefully nga, in the future, maayos yung Gilas Pilipinas team. Hopefully talaga, maayos talaga. Pero aayos yan pag nakinig sila talaga sa mga suggestion. Pero kung hindi, matagal May pa tayo. may laro sila, di ba? Ngayon, Asian Games, meron. Asian Games yata. Doha. Ano ba yan? Jones ba yan? Hindi, Asian Games yun. Oo, Asian Games. Oo, yun, magagaling din ang kalaban natin dyan. Pero kasi ang bilis ng adjustment. Siguro wala pang adjustment yan, mabilis. Ang team to watch ngayon pre doon is Japan. Japan ang malakas. Japan. Sila Watanabe, di ba? Oo. Tsaka yung si Yui, yung Laker player. Kung lalaro yun. Hindi nga naglaro ng FIBA. Okay, so yun. Sunod na komentuhan natin. Ano ba nakalagay sa listahan natin? Yun, yung West Philippine Sea. Ayan. Ito pre, medyo may konting matagal na issue na yan. Medyo may konting gigil ako sa sa topic na to pre, sa West Philippine Sea. Matagal na issue na yan. Kay Ninoy Aquino pa yung West Philippine Sea na yan. Kaya nga eh. Yeah. So ako, unahin ko na to. Baka mamaya makalimutan ko pa eh. Diba? Yung mga, may narinig kasi ako dati ng mga senador, meron din sa Facebook, mga komento-komento, no? Sa YouTube, na para bang, ini-steer. Ano yung Tagalog ini-steer?
yung Paikot. hindi, yung parang ang tawag sa Tagalog nun, yung ginagatungan. Oo. Pinag-aalab o ginagatungan yung mga damdamin ng mga Pilipino. Ang sabi pa is, pukawin natin ang kalooban ng mga tao para ipaglaban, parang gano'n, ang West Philippine Sea. Di ba? Ang daming mga aspeto na kailangan mo munang pagtuunan ng pansin bago ka mag-Andres Bonifacio. Di ba? Wala namang question sa tapang ng Pilipino. Tayo mga Pilipino, pre, matatapang naman talaga tayo. Walang question doon. Ang ating mga sundalo, pulis natin, matatapang. Kung gera talaga, lalaban talaga tayo. Pero ang tanong, di ba? Di ba? Ang tanong, humanap ka ng isang matandang tao na kakilala mo na na-witness, na buhay pa, na naranasan yung gera nung panahon ng mga Hapon o gera, o basta kahit anumang gera. Tanungin mo yung tao na yon kung buhay pa. Tanungin mo siya, lolo, lola. Di ba? Ikaw, kung papipiliin ka ba, gusto mo ba gerahin natin ng China? Ano kaya isasagot nun? Sasagot ng lolo't lola. Yung naranasan yung gera, tanungin mo. O kaya man, sino ba? Yung mga may gera nga, Ukraine, mga taga-Ukraine. Diba? Halimbawa, tanungin mo nga sila. Kung papipiliin ba sila, gusto ba nila ng gera? Siyempre, hindi. So, di ba? Ang dami sa atin, mga kababayan natin, even mga senador, mga kongresista, na ang buong bibig parang, di ba, pag-alabi ng puso ng mga Pilipino. Naiintindihan nyo ba talaga yung mga sinasabi nyo? Tapos bandang wala, wala naman sila doon sa senaryo. Kaya nga, di ba? Buti sana kung sila yung mauunang makikipaglaban, di ba? May niwala pa ako. Di ba? Yung problema kasi ng West Philippines yan, matagal na yan. Hindi mo nga natin alam kung paano natin na dumaan na sa tribe, yung sa, di ba, sa tribunal ba yan? Isa pa problema doon, pre. Tama yung sinasabi mo, yung sa international, attribution pala, arbitration. Yung arbitration. Ang problema nga, pre, hain sila ng mga protest, hindi naman nakikipag-cooperate ang China. Hindi naman sila anong pwedeng gawin natin doon? Hindi nga nila nire-recognize ang international association na yan, kung ano man yan, ng arbitration na yan. Hindi nga nila pinaniniwalaan yan. Hindi sila nagpapasakop dyan. So magprotesta ka man na magprotesta dyan, hindi alang mangyayari dyan. Diba? Hindi nila papakinggan yan kasi wala silang pakialam dyan. Ang gawin mo, di ba, kausapin mo ang China. Mag-usap kayo bilang magkapitbahay, bilang magkaibigan. Mag-usap kayo. Di ba? Na dapat yung presidente natin saka yung leader nila mag-usap at yung usap talaga na puso sa puso. Di ba? Kasi hindi pwede yung uunahin natin emosyon natin, hindi pwede yung ganoon. Kasi una ano ba yung China? Isa yun sa mga leading partner natin yung military niyan. Isa na yata, first na yata pinakamalaki. Military, tama. Military nila. Isa sa pinakamalaki sa mundo. Pinakamalaki. Tapos yung kakana tayo ng ipag-alab yung puso. Anong klaseng alab yung puso? Baka may papunta pa lang tayo. Di pa tayo umaabot doon sa isla pag-away natin. Wala na tayo dyan. Tama. Kaya siguro nga, yun nga, gumawa ng ibang paraan ba? Makipag-areglo, no? O hindi siguro areglo. Ang tawag doon, pre, bilateral meeting ba? Yung agreement, gano'n. Dalawa lang kayo. Wala naman na hindi na idadaan sa maayos na usap. Oo, pre. Saka, yung tipong pag nag-usap tayo, makikinabang ako, makikinabang ka. Yun nga, di ba? Hindi natin sila kaya ng militar. Di ba? So, kailangan natin maging real, dapat nakabase tayo sa realidad. Hindi natin sila kaya ng militar. Di ba? So, ang ginagawa kasi nila, ang ginagawa nila sa West Philippine Sea, nagpe-flex sila ng muscle. Nagsisiga-sigaan sila. Talaga namang siga sila kasi malakas talaga sila sa military.
Oo, Hindi natin yun sila nga lang, kaya. di nila kinikilala yung arbitration. Diba? Oo. Eh ngayon nga, meron pang yung 10 dash ba yun? 10 dash line. Dati 9 dash lang yan. Ngayon 10 dash na. Halos malapit na yung linya nila sa talaga sa teritoryo ng Pilipinas. Baka So, maya, hindi, pre, yung Palawan, part na ng China yan after 10 years. hindi malamang mangyari yun. Pero yun nga, pre, yun na nga yung reality. Hindi nga natin sila kaya ng ng militar. Oo. Yung protesta mo naman, hindi naman nila pinapakinggan. So, dapat, tayo mga Pilipino o yung mga senador natin, mga politiko natin, huwag tayong parang yung sasabihin mo na pag-alabi natin ang puso ng mga talaga bang kasi wala nang ibang pupuntahan niya kundi gera. Kung gusto mo talagang komprontahin ng China, ito yung mga hindi pinag-uusapan sa media, pre. Hindi na ito pinag-uusapan. Ang paiikot-ikutin nila yung mga issue, pre. Hindi nila pag-uusapan to kasi gera lang talaga ang pwede mo diyan. Mag-send ka ng Oo. militar diyan. Yun lang talaga pwede para komprontahin mo yung China. Ayaw nila sa protesta, hindi sila nakikinig. Hindi mo naman sila kaya sa dagat. So, anong gagawin mo? Gusto mo ba gera? Kaya nga kausapin mo yung lolo mo. Kausapin mo yung lola mo na nakaabot ng gera. Sasabihin niyan sa'yo, nako, huwag mong pangarapin na magkaroon ng gera sa buhay mo. Dahil sa Oo. hirap ng buhay ng gera. Tanungin mo yung taga Ukraine. Hindi nila ipapayo sa'yo na, sige, wala naman mag-gera may kayo. gusto ng gera kasi yung gera, titigil yung ano natin dyan. Titigil yung economy natin dyan. Yun nga. Yeah. Pero syempre, yung nga, matapang tayo mga Pilipino, di ba? Pag nandun na, syempre, talagang laban na, di ba? Pag nandun na talaga. Ikaw ba, pre, naniniwala ka sasakupin tayo ng China? Hindi tayo sasakupin yun. Di ba? Eh, matagal na tayo nila sinakop eh. Sino ba Unti-unti. sino ba pinakamayayaman sa Pilipinas? Hindi Chinese. Oo, di ba? Chinese. Kumbaga, Diba? sa economy natin, malaki na impact nila. Kasi, mga halos mga Chino ang nagpapatakbo ng ekonomiya natin, pre. Yung ano pa lang, yung pag isa sa ano ba yun? Yung Saan? sugalan. Yung Pogo. Yung Pogo pa lang, puro Chinese na. Sino nagmamayari ng malaking mall dyan sa Pilipinas? Sino nagmamayari ng pinakamalaking mga lupain dyan? May mga lahing Chinese. Oh, may mga naging politiko tayo, di ba? Mga Lim, mga Kate Cardinal natin, Cardinal Sin. Di ba? Si Henry C. Henry Si C. Huang Po. Lucio Tan, Ramon Ang, Kuwangko, di ba? Halos mga Kuwangko ba? Hindi ko alam, hindi ko sigurado kung Chinese ang Kuwangko. Di ba? Hindi na nila tayo kailangan sakupin, no need. Saka hindi nila tayo sasakupin kasi bakit? Isa tayo sa pinaka destination ng mga product nila para sa ekonomiya nila. Tayo ang isa sa mga kumukonsumo ng mga product nila. Isa tayo sa mga main trade partners ng China. Hindi na. Di ba? So ang gawin mo, kausapin mo yung kapitbahay mo, kausapin mo yung China na puso sa puso, hindi yung yan pa isa ayaw ko sa mga politiko pre, ang ginagawa nila, alam mo? Ang usap nila, according to the law, this is like that, and gumagamit ng mga discombobulating na mga terms, ng mga words, tapos yung binabasa yung mga diba, script nila, yung mga speech nila. Diba, kausapin mo ng puso sa puso. Diba sabihin mo, Xi Jinping. Maganda na lang gawin doon. Kung ano may binabasa nila, pumunta sila sa China, yun yung sabihin, basahin nila sa China. Pwede rin, no? Pwede rin yun. Eh, binabasa nila, nandito sila sa Kaya nga, papansinin ba yun ng ganun-ganun lang, di ba? Yung ano nga, di ba, pre? Pag manood ka ng balita, yung ano ba nila, yung consulate nila dito, yung ano man tawag doon? Yung ambassador. Yung ambassador nila, pre. Ang tapang nga ng ambassador nila. Kung ano yung sinasabi sa bansa nila, yun ang pinaninindigan ng ambassador nila. Di ba? Na hindi, talagang ganun eh. Sasabihin ng ambassador, di, talagang ganun. Yun talaga yung ano namin eh. Di ba? Kausapin mo, puso sa puso. Di ba? Sabihin mo, Brad.
Ikaw naman eh, para kang kwan eh. Mga ganun lang, di ba? Pero naman hindi ka naman inaano eh. Di ba? Naano ka. Puso sa puso. Kausapin mo yung ano mo na, ay hindi, eh, ang ginagawa natin eh, di ba? Ang ginagawa natin para maandap ang China, pumupunta tayo sa Amerika. Hindi. Di ba? Wag agad sa Amerika. Kausapin mo muna yung kaibigan mo. Kapitbahay mo yan. Kausapin mo. Puso sa puso. Di ba? Pagka naman masyado mong sinakop yung West Philippine Sea, mahirapan naman kami. Magugutom ang mga mangingisda namin. Di ba? Mawawalan ng hanap buhay. Baka pwede namang pabayaan mo kami mga isda rin dyan. Di ba? Pagsaluhan na lang natin. Yung pa isa pre Kristiyano tayo ang kaisa-isang Kristiyanong hindi na ngayon pala. Kumbaga tayo ang isa sa Kristiyanong bansa sa buong Asia, di ba? Gusto nga tayo. Isa tayo sa isa sa mga Kristiyanong bansa sa buong Asia, di ba? Na Kristiyano, di ba? Yung pag tumingin ka sa ibang mga bansa, di ba? Ibang relihiyon na 'yan, di ba? Di ba? So ano ba yung tinuturo ng Christianity? Kapayapaan, kapatiran, Oh, di ba? pagkakasundo, Oh, sharing. sharing, Oh, pakikipag-isa. bakit ka nakikipaglaban ng angkinan? Di ba? Bakit 'yun ang tema? Bakit 'yun ang tema ng protesta mo? Bakit 'yun ang tema ng usapan? Angkinan. Kristiyanong bansa ka, di ba kausapin mo, share tayo, Brad. Pwede ba tayo mag-share? Oh, share tayo. O sige. Ayaw mag-share, Brad eh. Ayaw mag-share, pre. Ayun nga, di ba? Hindi, sa amin to, pre. Oh, di ba? Hindi, amin tong West Philippines eh. Amin tong ano eh. Binobomba nyo kami ng tubig eh. Mali yun. Mali talaga yung ginagawa ng China na yun. Mali yun. Pati yung 10 dash line nila para sa akin, mali yun. Pero pwede mo naman kausapin yan eh. Kausapin mo na lang. Hindi mo nga kaya ng militar eh. Hindi mo rin kaya ng protesta. Hindi mo sila nakikinig. Kausapin mo. Kaibigan mo naman yan eh. Kapitbahay mo. Oo. Diba, mag-share na lang tayo. Ipakita mo yung values mo bilang Kristiyano o bilang isang isang bansa na may pinaniniwalaan na Diyos. Hindi ka man Kristiyano o Muslim ka man, may pinaniniwalaan kang Diyos, tinuturo niya mabuti o di, mabuti rin ang ipakita mo sa China. Di ba? Share na lang tayo. Oo. Diba? Oo. Kesa magbombahan tayo ng magbombahan o angkinan tayo ng mag-angkinan, share na lang tayo. Yung mga politiko natin, para lang may masabi sa taong bayan, is lalabas ka, yung mga media rin natin, minsan irresponsible din, di ba? Paglalabas ka ng mga balita, ng mga issue na ganito, nagprotesta na tayo, o uy, lagi na tayo kinigipit, ano bang gagawin natin? issue na papalaki. Oo, di ba? Wala ka dead end eh, dead end. Ang solusyon mo na lang, labanan sila ng militar din. Hindi mo kaya. Yan, di pinag-uusapan yan, ayaw pag-usapan yan. Gagawin nila, ikot-ikutin nila yung issue, reklamo, protesta, media, gagatungan. Binomba tayo. Hindi tayo, yung mga mangingisda natin, hindi pinalaot. Yung supply. Ayaw padaanin yung supply. Ayaw padaanin yung supply. Ulit. Alam na natin yan eh. Alam na ng Pilipino yan. Ano ba bang bago? Di ba, wala ka namang barkong malaki. Di ba? Pero tingin ko yun yung isa sa mga mabuti at magiging solusyon yung pag-usapan. Magkaroon na ng agreement. Tama yung sinabi mo kanina, pre. Wala namang hindi nadadaan sa magandang usapan eh, di ba? Oo. O tapos ngayon, yung usapan mo. Yan, para tayong pumatol dyan na kung papatol tayo dyan, para lang tayong pumatol dun sa laki-laki ng bansa na yun. Tapos, ilalaban natin dyan? Puro riding in tandem lang tayo. Panlaban natin, riding in tandem, saka yung mga nagtitiktok. Ayun na, yung tiktokers. Pero marami tayong magagaling na tiktokers. Ang mangyayari. Joke lang po yun. Ganyan. Karoon na agreement. Yun ang maganda. Yun ang maganda. Karoon na agreement. Puso sa puso. Komento namin to May mga komento kayo. Pwede naman din kayo magkomento. Pwede po kayo magkomento sa respeto lang. Namin ni Berto na related do sa South China Sea. Kaya
dapat yung mga politiko natin, saka yung media natin, dapat maging responsable na, di ba, na araw-araw ganun ang ano mo. Araw-araw ganun ang balita mo, araw-araw ganun ang mensahe mo gustong iparating na parang labanan natin, ipaglaban natin. Anong gusto mo mangyari? Wala na nga ibang paraan eh. Di ba? Wala na ibang Walang paraan. ibang maayos na paraan kundi magkaroon ng agreement. Yun na lang. Yun na lang talagang paraan. Kasi yung gera, isang option. Kaso lang, wala tayo dun. Tama, Gerahin natin. eksakto. Hindi naman girahin. Kundi labanan natin sila. Di ba? Labanan natin, itaboy din natin sila. Wala naman tayong ganung persa. Wala. Mahina tayo dyan sa mga ganyan. Di ba? Ano pa nga lang yung gera sa Mindanao umabot isang buwan pa eh. So, di ba? Yung sa, Marawi ba yan? Marawi. Paano pa yung sa China? Mga isang araw lang tayo. Bomba lang tayo. Yeah. May satellite na yung China, Brad, no? Ano na? May satellite na yun. Meron na. Nag-land. Isasama yung sa moon? Yung sa orbit. Sa orbit. Tayo, anong satellite natin dito? Sa orbit. Sa orbit. Yung nag-orbit. Yeah. Hindi po kami eksperto, hindi po kami ito yung mga musga. Magaling magsalita. Ito po ay komento ni Berto. Komento lang po ng karaniwang tao itong napapakinggan nyo. So, meron din po kayong mga sariling komento. May mga mali kaming nasasabi, tama nyo na lang. Yun. So, napakadami pang mga issue na pwede nating komentuhan, pre. Tasman. At gagawin natin yan sa mga susunod na panahon. At sana, mayawan Diyos, makapag tayo, yung live, para makita natin yung comment mismo, live comment ng mga kung ano yung mga saloobin nila, ano yung mga komento nila. Yeah. So, sa ngayon tama na muna yung tatlo yung pag-usapan natin, di ba? Yung spirituality, yung West Philippines, sa Gilas. Gilas, Pilipinas. Kung makinig nga kayo sa mga komento namin, kung ayaw yung pakinggan, manood na lang kayo, i-mute nyo na lang yung yung sound siya, panoodin nyo na lang kami. Then, sa layunin kasi natin talaga is one day or maybe somewhere over there, no, makarating yung mga komento natin sa mga kinauukulan na meron din naman tayong obserbasyon na pwede nilang i-adapt, no? O pwedeng gawin para maayos yung mga problema sa Gilas, sa West Philippine Sea, at ayun, sa spirituality, syempre, number 1 yan sa Kaya kung may mga problema kayo na kailangan ng solusyon, gamitin natin tong komento ni Berto. Pwede. Magano sila, ilagay nila sa comment section. Comment section ng komento ni Berto. Kahit ano ba komento, basta po dapat to respetuhan lang. Wala naman hong murahan o kung hindi ko kayo agree sa amin, wala akong bastusan. Diba? No. Respeto lang, diba? So, hindi po namin sinasabi na yung komento namin ang pinakatama sa lahat, hindi po. Kumbaga, ito po yung alam namin, paniniwala namin, karaniwang opinion ng karaniwang na tao, diba? Sa mga issue ng lipunan. Okay, ano ba ang meron ka ba bang gustong sabihin bago tayo final words? Kumbaga, final na komento sa unang episode ng komento ni Berto. Makinig na kayo, no? Umayos kayo. Gamitin natin tong kumbaga, pulutan natin ng mga idea or ito, komento nga lang naman. Una pa lang sinasabi natin is komento. Sinabing komento, pwede siyang mali sa inyo, pwedeng tama sa iba. Di ba? So, gawin natin healthy. Yung gantong mga klaseng pag-uusap. Yun, thank you, Tasman. Yun, sa akin naman, lahat po tayo binigyan ng bibig, no, para magsalita. So, ang mga komento po natin ay mahalaga.
Lalo na po sa panahon ngayon ng teknolohiya, magkomento po tayo. Pero dapat to responsableng komento lang. Huwag po tayong mahiya na magkomento at ini-encourage po kayo na magkomento po sa lahat ng mga issue ng lipunan, no? Sa healthy way at sa respectful way or may respetong kaparaanan. Ano po? At ang tawag dito, yun, sa susunod, marami tayong pag-uusapan, no? Ianat niyan. Kasabay nung pag-post ng video natin is yung susunod na mga issue na pag-uusapan natin, no? At naalala ko lang yung sinabi ni Les Brown. Ang grave daw o yung sementeryo ay libingan, hindi lamang libingan ng mga tao, kundi libingan din ng mga idea, libingan din ng mga comments, mga komento na hindi nasabi. No? Kasi dahil lang nahiya, dahil hindi nagkaroon ng chance. So, isa po yun sa mga naging inspirasyon ko kung bakit ko ginawa ang page ito is sa, baka po kasi yung komento natin, yung suggestion natin is one day may makarinig, makatulong doon sa particular na issue na yun. So, wag po tayong mahiyang magkomento. Basta may respeto lamang po dapat. Yun. So, maganda yung quotes ng Les Brown yan. di ba? Search mo lang YouTube, pre. Les Brown. Motivational speaker. Yeah. Okay. Yun. So, magpapaalam na po kami. Ako po si Berto ng Norte at kasama po si Tasman. So, hanggang sa susunod po na episode natin. Salamat po at magpalain po tayo lahat ng may kapal.